May mga kwento tayong naririnig na parang kathang-isip lang, mga alamat ng mutya, hayop na nagsasalita, at nilalang na may kapangyarihan. Pero paano kung isang araw, ang mismong kwento ay mangyari sa iyo? Paano kung ikaw ang mapili ng isang sinaunang nilalang para sa isang kapalarang hindi mo kailanman hiniling? Sa gilid ng isang liblib na bayan sa bundok ng Sierra Madre, nakatira ang isang binatang ang tanging yaman ay ang kanyang tapang at pananahimik. Si Kaloy, 17 taong gulang, payat, sunog sa araw, at laging may bitbit na lumang sako sa balikat. Kilala siya sa kanilang lugar bilang anak ng Lesenggo. Simula pagkabata, tinanim na sa kanya ng tao ang paniniwalang wala siyang mararating. Nadiba siya, tahimik, palaboy. Pero sa likod ng mga matang parang laging malayo ang tingin, may kwento siyang hindi pa naibubunyag. Walang nanay si Kaloy. Bata pa lang siya nang iwan sila nito. Ang ama naman niya, halos hindi nakilala ang sarili sa sobrang alak, kaya't natuto si Kaloy na mabuhay mag-isa. Kinukupkop siya minsan na matandang si Mang Teryo, isang mangungahoy na parang ama na rin ang turing sa kanya. At kung may isa mang tao na tunay na nakakaintindi kay Kaloy, iyon ay si Nardo, ang kababata niyang bugoy pero tapat na kaibigan. Si Nardo lang ang laging kakampi niya kapag inaasar siya ng mga tambay. Si Nardo lang ang naniniwala may sese ang katahimikan ni Kaloy. Isang hapon habang nasa gubat sila ni Nardo para manguha ng rattan, napansin ni Kaloy ang kakaibang paggalaw ng mga dahon sa itaas ng punong lowin. Tahimik ang hangin pero may gumalaw. Tumigil siya. Tumahimik. Tila may matang nanonood. May anino mabilis na dumaan. Hindi tao, hindi rin hayop. Si Nardo ay nagtatawanan pa habang inaasar si Kaloy na baka multo lang daw ang nakain niya sa pananghalian. Pero si Kaloy, ramdam niya. Iba yon. Ibang-iba. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Habang ang buong baryo ay natutulog, bumangon siya at muling nagtungo sa gubat, para bang may humihila sa kanya. Ang mga yapak niya, tila ginagabayan ng hangin. At sa gitna ng dilim, doon niya nakita, isang malaking ibong kulay gintong kayumangi. Malalim ang mga mata nito, para bang matanda na. Hindi ito ordinaryong lowin. At sa tuka nito, may hawak itong mutya, kumikinang na parang sinag ng buwan. Hindi siya nakagalaw. Sa halip na matakot, para siyang nauhaw sa isang bagay na hindi niya may paliwanag. Nilapag ng lowin ang mutya sa harap niya, saka ito pumailan lang sa hangin. Pagdapo ng mutya sa palad niya, may malamig na hangin ang dumaan sa paligid. Sumabog sa tenga niya ang isang tunog, parang bulong ng daan-daang boses. Hindi niya maintindihan, pero malinaw ang pakiramdam niya. May kapalit ito. At simula sa gabing iyon, nagsimula na ang hindi na niya kayang takasan. Kinabukasan, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno, lumapit si Nardo. Per, anong nangyari sa kamay mo? Tanong nito. Napansin niya may mga guhit na parang lumang sulat sa balet niya. Hindi tinta, undi tila ukit na unti-unting lumilitaw. Wala, sagot ni Kaloy, sabay takip ng kamay. Dumaan ang mga araw at unti-unti niyang napapansin ang kakaibang pagbabago. Mas lumalakas ang pandinig niya. Naririnig niya ang pagaspas ng pakpak mula sa malalayong bahagi ng gubat. Minsan, parang naunawaan niya ang iyak ng mga hayop. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa ilog, nakasalubong niya ang isang matandang babae na hindi niya kilala. Ingat ka, iho, bulong nito. Kapag tinanggap mo ang mutya, tinanggap mo rin ang sumpa. Bigla siyang napatigil. Ano niya nalaman? Kinaumagahan, may isang bakwit na dumating sa baryo. Isang lalaki na galing daw sa kabilang lalawigan. Takot na takot ito. Ayon sa kanya, may mga batang nawawala sa mga baryo malapit sa kagubatan. Ang hinala na marami, may gumagalang aswang. Siyempre, si Nardo ang unang nagsabing baka gawa-gawa lang. Pero si Kaloy, ramdam niya ang pagkilos ng kung anong masama sa paligid. Isang gabi, habang umuulan, nagising si Kaloy sa isang panaginip. May nakita siyang babae, duguan, umiyak sa gitna ng kagubatan. Sa likod nito, isang nilalang na may baling kinitang katawan, mahaba ang kuko,
at pulang maita. Habang papalapit ito sa babae, bigla siyang nagising. Awis na pawis siya. Ngunit nang tumingin siya sa bintana, nandoon ang babae. Basang-basa. Tila nanlilimos ng tulong. Dali-dali siyang lumabas. Ngunit paglabas niya, wala na ito. Sa lupa, may bakas ng mga paa, hindi paanan ng tao. At sa hangin, naramdaman niya ulit ang bulong. Mas malinaw ngayon, pumili ka, Kaloy. Alin ang ililigtas, ang kaibigan mo o ang kaluluwa mo? Hindi niya alam kung bangungot o katotohanan na ang lahat ng ito. Pero isang bagay ang sigurado, simula nang tinanggap niya ang mutya ng Lowin, may kapangyarihan siyang hindi niya hiningi. At may nilalang na gusto siyang gamitin. At habang natutulog si Nardo sa kabilang dulo ng kubo, hindi alam ng kaibigan niya, may isang pairs na mata na kanina pa nanonood sa kanila mula sa kadiliman ng gubat. Simula nang mapunta sa kanya ang mutya ng Lowin, nagbago ang mundo ni Kaloy. Hindi lang paningin niya sa paligid ang naging matalim, peti ang pakiramdam niya sa mga tao sa paligid ay tila lumalim, tumitimbang ng bawat bulong, galaw at kilos. Ang mga mata ng mga kapitbahay niya, dati sanay na sa kanyang katahimikan, gayo'y tila may kabana. Arang may alam sila na hindi sinasabi. Arang bigla siyang naging iba sa paningin ng mga tao. Nagbago rin si Mang Teryo. Dati laging nakangiti, laging handang dumamay o magpayo. Pero nitong mga huling araw, tahimik ito. Iwas sa tingin. Parang may gustong sabihin pero laging naudlot. Hanggang sa isang gabi, nang mahuli siya ni Kaloy na nakatitig sa kanyang natutulog na katawan, pinisil siya ng matanda sa balikat at mahina itong nagsalita. Ikaw na nga ba? Anong ibig mong sabihin, Mang Teryo? Ngunit umiwas ito at umalis sa kubo. Dala ang kanyang lampara, iniwang nakabitin sa air ang tanong. Mula noon, nagsimula ng hanapin ni Kaloy ang sagot, hindi lang sa gubat kundi sa katahimikan ng kanyang nakaraan. Nagsimula siyang magtanong-tanong tungkol sa kanyang ina. Wala raw itong sinuman sa baryo. Bigla na lang nawala, parang usok. Pero isang matandang albularyo sa kabilang baryo, si Lola Basilia, ang nagsabing minsan daw may babaeng dumaan sa kanya noong gabing kabilugan ng buwan. Asan ang isang sanggol at duguan? Hindi siya tao, Kaloy, sabi na matanda habang dinudurog ang tuyong dahon sa kahoy na mangkok. May lahi kayong hindi dapat ginising. Pinilit niyang hanapin ang matandang albularyo, kinabukasan para tanungin pa ng buo. Pero pagdating niya sa kubo nito, wasak na. Basag ang mga bote, mga halamang nakalbo, at walang bakas na matanda. Ang sabi ng mga taga-baryo, bigla raw itong lumayas. Pero si Kaloy alam niyang may mas malalim pa roon. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno ng balete malapit sa ilog, biglang lumamig ang hangin. Hindi normal na lamig. May amoy ito, maasim, parang nabubulok. Paglingon niya, may babaeng may mahabang buhok, maputla, at nakasuot ng damit na gawa sa dahon at sinulid ng gagamba. Sa una ay inakala niyang diwata, ngunit nang magsalita ito, parang boses ng dalawang nilalang na nagsanib. Ang dugo mo, hindi mo dapat itinanggi. Sino ka? Tanong ni Kaloy, habang kinakabig palayo ang mutya sa bulsa. Ako si Silab, tagapangalaga ng hangin. Alam kong hawak mo ang mutya, ngunit hindi ito basta regalo. Susi ito, at binuksan mo na ang pinto. Hindi niya agad naintindihan ang ibig nitong sabihin, pero ipinakita sa kanya ni Silab ang likod ng kanyang palad, at doon, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang mata na gawa sa liwanag. Yan ang tatak ng gising. Isa ka sa mga pinili. Ngunit hindi lang ikaw ang gumising, kundi peti ang nilalang na kay tagal nang natutulog sa ilalim ng lupa. Anong nilalang? Tanong niya, nanginginig. Ang huling aswang. Ang pinuno ng lahat. Ang nilalang na minsan nang nilabanan ng mga mutya ng hayop. Ang leon, ang ahas, at ang lowin. Pero ikaw lang ang natirang buhay na tagapagmana. Nagkagulo ang isip ni Kaloy. Hindi niya maintindihan kung bakit siya, kung paano, kung totoo ba ang lahat. Para siyang nalulunod sa isang panaginip na hindi niya ginusto. Tumayo siya at napasigaw.
Hindi ako bayani. Hindi ko to ginusto. Ngunit bago siya makaalis, iniabot ni Silab ang isang maliit na lalagyan. Isang luma, kupas na kabaka nayari sa takupis ng kabibi, may mga ukit ng sinaunang simbolo. Kapag dumating ang gabi ng itim na buwan, buksan mo ito. Pero wag mo itong bubuksan kung hindi ka handang mamatay. Pag-uwi ni Kaloy, tinago niya ang kabibi. Hindi niya alam kung anong laman nito, at hindi pa niya kayang malaman. Ngunit gabi-gabi, naririnig na niya sa panaginip ang bulong ng nilalang sa ilalim ng lupa, malalim, mabagal, at puno ng gutom. Hindi na rin siya tinatahimik ng mga tao sa baryo. Isang batang babae ang nawala habang nag-iigib sa sapa. Isang matandang lalaki ang natagpuang wala ng malay. May mga kalmot sa dibdib. At sa bawat insidente, ang mga mata ng mga tao kay Kaloy nakatingin. Nakakakita raw sila ng anino ng lowin sa bubong ng bahay mo. Bulong ng isang matanda kay Mang Teryo. Hindi yan normal, Teryo. Hindi yan tao. Nagsimula ng umiwas si Nardo. Deity, palaging nasa tabi ni Kaloy. Ngayon, madalang na silang mag-uusap. May binabago ka na, Kaloy. Sabi niya isang araw habang nasa tabing ilog sila. Parang hindi ka na ikaw. Ano bang ibig mong sabihin? Parang may parte sa'yo na lumalalim, na hindi ko na maabot. Parang may nilalabanan kang hindi mo sinasabi. Tumingin si Kaloy sa tubig. Sa refleksyon niya, may nakita siyang aninong tila may pakpak sa likod. Hindi tao, hindi ibon. At sa gilid ng tenga niya, narinig niyang muli ang bulong. Bumalik ka sa gubat, Kaloy. Naghihintay kami. Nais niyang tumakbo, tumakas, limutin ang lahat. Pero alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. May tinanggap siyang hindi may babalik. At isang gabi, habang mahimbing ang lahat ng bahay sa baryo, muling lumitaw ang lowin sa bubong ng kanyang kubo. Pero hindi na ito mag-isa. Mula sa dilim, lumilitaw ang isang peres ng pulang meta, hindi sa langit, kundi mula sa lupa. Hindi alam ni Kaloy kung saan nagsisimula ang takot at kung saan natatapos ang sakit. Mula nang pumasok sa kanyang buhay ang mutya ng lowin, para na siyang nilalamon ng dalawang mundo, ang mundong sanay siya, tahimik, puno ng hirap pero totoo, at ang mundong ngayon ay pilit siyang hinihila, puno ng misteryo, tanganib, at mga kasinungalingang binabalot sa anyo ng kapangyarihan. Tuwing gabi, hindi na siya makatulog. Hindi dahil sa lamok, hindi dahil sa ingay ng kuliglig, kundi dahil sa ingay sa loob niya. Aulit-ulit niyang naiisip ang ina niyang hindi na bumalik. Ang amang hindi man lang siya tiningnan na may pagmamahal. Ang lahat ng tao ng pananahimik niya, pagdurusa, at pagkakalimot sa sariling gayon, bigla siyang inaasahang maging tagapagtanggol laban sa isang masamang puwersa. Bakit ako? Bulong niya sa dilim, habang nakaupo sa loob ng kanyang kubo. Wala naman akong halaga kahit kanino, ni sa sarili kong pamilya. Habang binubuksan niya ang kabakaba na iniwan ni Silab, isang malamig na hangin ang dumaan. Sa loob, may isang maliit na piraso ng balahibo ng lowin, isang pulang sinulid, at isang piraso ng pepel na halos nabubulok na sa katandaan. May nakasulat dito, sulat kami. Ang puso ang sandeta, ngunit ang sugat nito ang tunay na pintuan. Hindi niya naunawaan agad. Pero biglang kumidlat sa malayo, at kasunod nito'y narinig niya ang sigaw ng isang babae, hindi sa panaginip, kundi sa labas. Tumayo si Kaloy, kinuha ang mutya, at dalid-daling lumabas ng kubo. Pagdating niya sa labas, nadaanan niya si Nardo, nanginginig at duguan ang braso. Kaloy, may kinuha. Si Aling Marta, kinaladkad sa likod ng bahay. Hindi tao yun, Kaloy, hindi yun tao. Tumakbo silang dalawa papunta sa likod ng bahay ni Aling Marta. May bakas ng paghila sa putikan, mga gasgas sa pader, at sa dulo ng bakuran, isang aninong mabilis na tumalili sa kakahuyan. May mahaba itong katawan, parang ahas, ngunit may mukha na hindi na masasabing tao o hayop. Hindi na nila naabutan si Aling Marta. Nang sumikat ang araw, ang tanging natagpuan ay ang panyo nito na puno ng dugo at isang hikaw na nakasabit sa puno ng kawayan. Simula noon, hindi na mapakali ang buong baryo. Lahat ay nagbabantay.
Ang mga bata ay hindi na pinapalabas. May mga lalaking nagpupuyat sa gabi, armado ng sibat at kutsilyo. Pero kay Kaloy, ang gulo ay hindi lang sa paligid, kundi sa loob. Pakiramdam niya, kasalanan niya ang lahat. Kung hindi niya tinanggap ang mutya, baka hindi rin gumising ang nilalang. Baka normal pa rin ang buhay nila, kahit mahirap, kahit puno ng sakit. Pero may isang bahagi sa kanya na ayaw nang bumalik sa deity. Isang bahagi sa kanya ang nananabik sa kung ano ang maaaring mangyari kung tuluyan niyang tanggapin ang kapangyarihang iniwan ng Lowin. Isang gabi, habang siya ay mag-isa sa gilid ng sapa, muling lumitaw si Silab. Malapit na ang gabi ng itim na buwan, at hindi pa rin buo ang loob mo. Paano ko pipiliin ang isang bagay na hindi ko hiningi? Tanong ni Kaloy. Paano ko lalabanan ang isang halimaw kung ako mismo isira na sa loob? Tahimik si Silab. Tumingala ito sa langit bago muling nagsalita. Hindi mo kailangang maging buo para lumaban. Kailangan mo lang tandaan kung para saan ka lumalaban. Kung wala akong para kanino, sagot ni Kaloy, mas malalim na ngayon ang boses, punang sakit. Lahat sila iniwan ako. Ni ang sarili kong ina. Dito, may sinabi si Silab na hindi niya inaasahan. Ang ina mo, hindi ka iniwan. Iniligtas ka niya. Nagulat si Kaloy. Anong ibig mong sabihin? May kasunduan ang ina mo. Isa siyang bantay na mutya ng buwan. Pero nang malaman ng huling aswang na buntis siya, na may tagapagmana, pinag-initan siya. Tinakot siya. Kaya tumakas siya. Dinala ka sa mundong hindi mo pa dapat pinapasok. Pero hindi siya nagtagumpay. Hinuli siya ng mga anino. At hanggang ngayon, isa siya sa mga nawawala. Napaupo si Kaloy. Para may gumuhit sa puso niyang matagal ng manhid. Buhay pa siya. Kung mabilis kang kumilos, baka. Ngunit hindi siya ang tanging nawawala. Isa-isa nang kinukuha ng anino ang mga may koneksyon sa mutya. Ang mga tao malapit sa iyo. Napalingon siya. Si Nardo. Pagbalik niya sa baryo, wala na si Nardo. Wala ring Inge. Parang natulog ang buong lugar ng sabay-sabay. Ngunit sa may likod ng bahay ng kaibigan niya, may natagpuan siyang sulat, dugo ang ginamit sa pagsusulat. Ang tunay na dilim ay nasa loob mo. Kung hindi mo siya ilabas, kami ang mawawala. Napaupo si Kaloy sa lupa, nanlalambot ang tuhod. Pakiramdam niya, bumabalik lahat ng alaala, ang pagkabata niyang puno ng gutom, ang mga gabi ng iyak na walang nakakarinig, ang mga dasal na hindi sinagot. At ngayon, si Nardo, ang nag-iisang taong naniwala sa kanya, kinuha na rin. Hawak niya ang mutya sa kanyang palad. Mainit ito, parang tumutugon sa damdamin niya. Sa loob ng kabakaba, ang balahibo ng Lowin ay unti-unting lumilipad sa hangin, pekot sa kanya. Bumubuo ng isang simbolo sa air, isang panawagan. Ito na ba ang panahon? Anahon na para hindi na siya umetras. Habang humahaplos ang hangin sa kanyang balet, narinig niya muli ang bulong, hindi ng aswang, kundi ng ina niya. Anak, ikaw ang huling tagapangalada. Huwag mong hayaang kunin ng dilim ang liwanag sa puso mo. Muling bumalik ang liwanag sa mata ni Kaloy. Tumayo siya, at sa unang pagkakataon, hindi siya nagdalawang isip. Dumukot siya sa bulsa, kinuha ang kabakaba, at bumulong. Kung ang sakit ang pintuan, handa na akong dumaan. Nag-iba ang hangin sa baryo. Hindi ito tulad ng deity, hindi lang basta malamig o mabigat. Para ito may dalang bulong ng mga nawawala, mga sigaw na hindi na naririnig. Lahat ng tao ay hindi na makangiti. Ang araw, kahit tirik sa langit, tila hindi na makalusot sa ulap ng takot na bumalot sa lugar. Ang mga manok ay ayaw ng tumilawak sa umaga, at ang mga aso, gabi-gabi na lang taho ng taho sa dilim. Si Kaloy, kahit puno ng takot, ay nagsimulang kumilos. Wala na si Nardo, at pakiramdam niya ay oras na para ipaglaban ang lahat ng naiwan. Ngunit sa kabila ng desidido niyang paninindigan, may isang tanong na hindi niya maalis sa isip. Handa ba talaga ako? Sa tabi ng sapa, sa ilalim ng mga ugat ng punong balete, tinuruan siya ni Silab kung paano gamitin ang mutya. Ang mutya ay hindi sandeta na basta mo lang iwawasiwas. Wika ni Silab.
Ito'y salamin ng loob mo. Kung takot ang dala mo, takot din ang lalabas. Kung galit, galit din ang mamumuno sa'yo. Inilit ni Kaloy na ituon ang isipan. Inikit niya ang mga mata habang hawak ang mutya. Ngunit imbes na liwanag, itim na usok ang lumabas sa palad niya. Itim, mabigat, parang usok ng sinunog na alaala. Napasinghap si Silab. May lamat ang puso mo. Hindi pa buo ang kapatawaran sa sarili. Hindi na sumagot si Kaloy. Hindi niya alam kung anong mas mahirap, ang labanan ang nilalang sa dilim o ang mga multo na nakaraan sa sarili niyang dibdib. Kinagabihan, may nakita siyang aninong dumaan sa bubungan ng mga bahay. Mabilis, maleki, may pakpak. Ngunit hindi iyon lowin, mas mabigat, mas nakakatakot. Sa bahay ni Mang Teryo, may nakasabit na manika sa pinto, may pula sa liig nito. Nang kumatok si Kaloy, walang sumagot. Nang pilitin niyang buksan, tumambad sa kanya ang loob ng kubo, magulo, wasak ang mga gamit at sa gitna ng sahig, may mga ukit na tila ginawa gamit ang kuko. Mga simbolong hindi niya alam, pero sa ilalim ng mga ito, nakasulat ang isang pangalan, Kaloy. Umurong ang sikmura niya. Parang unti-unti na siyang hinihila ng dilim na binuksan ng mutya. Umalis siya agad at tumakbo papunta sa silong ng ilog kung saan siya pansamantalang nagtatago. Doon niya nakita ang isang aninong papalapit, pero hindi ito kalaban. Kaloy, sigaw ng pamilyar na boses. Si Nardo. Basang-basa, duguan ang balikat, pero buhay. Dali-dali niya itong inalalayan. Akala ko kinuha ka na. Halos, sagot ni Nardo, hinihingal. May nilalang sa ilalim ng lupa. Dinala ako sa parang kuweba na buhay. Parang laman ang dingding. Maraming meta. Maraming mukha. Isa roon, mukha ng nanay mo. Arang naputol ang hininga ni Kaloy. Sigurado ka, tumango si Nardo. Hindi ko alam kung guni-guni, pero naririnig ko ang boses niya. Para siyang humihingi ng tulong. Sa gitna ng gulat at saya ng muling pagkikita, may biglang narinig silang tunog mula sa gubat. Huni ng mga ibon na hindi natural. Parang may kasamang sigaw ng bata. Mabilis. Ekot. Talapit. Tumayo si Kaloy, hawak ang mutya. Kailangan nating maghanda. Nagsimula silang gumawa ng pananga, mga bakod na gawa sa pinagtabas na kawayan, mga simbolong inyukit sa lupa gamit ang itinuturo ni Silab. Gumamit sila ng langis, abo, at mga halamang gubat na panlaban sa masasamang espiritu. Pero alam ni Kaloy, hindi sapat ang lahat ng ito. Hindi sapat ang mga gamit kung ang puso ay may duda. Kahit anong lakas ng armas, sabi ni Nardo habang humahawak ng sibat, kung ang loob mo ay takot pa rin, talo ka na. Ngumiti si Kaloy, pero may lungkot sa mata. Takot pa rin ako, tol. Pero kahit takot ako, hindi ako aalis. Lumipas ang ilang araw, pero gabi-gabi ay mas lumalakas ang mga palatandaan ng paparating na panganib. May mga hayop na natatabpuang walang laman ang tiyan. Ang mga ilog ay nawawala ang tubig sa gabi, para lang muling bumalik sa umaga. May isang bata ang nagsabing may babaeng nakaputi raw sa bubungan ng bahay nila. Umiyak pero walang maita. Lahat ng yon, sinubukan pa ring itago ni Kaloy sa mga tao. Ayaw niyang magpanik ang buong baryo. Pero sa loob-loob niya, nararamdaman niyang palapit na ang gabi ng itim na buwan. At sa bawat oras na lumilipas, para may tinig na laging nakasunod sa kanya, boses na mababa, pabulong, punang galit. Hindi mo sila kayang iligtas. Lahat ng lumapit sa iyo, mamamatay. Minsan, bigla na lang dumudugo ang palad ni Kaloy kahit wala naman siyang sugat. Minsan, nararamdaman niyang parang may nakadikit sa anino niya. Pangalawang anyo na gumagalaw kahit siya ay nakatigil. Isang gabi bago ang itim na buwan, habang sila ni Nardo ay nagbabantay sa gilid ng gubat, may biglang humampas na hangin, malamig, mabigat, at may dalang amoy ng nasusunog na laman. Tumayo silang dalawa. Sa dilim, may nakita silang hugis, malaking nilalang, may matutulis na pakpak, at mahahabang kuko. Hindi ito lumalapit. Tila pinagmamasdan lang sila.
Tila sinusukat ang kanilang tapang. Tingin mo, yon na ba yon? Tanong ni Nardo, halos hindi makalunok. Hindi pa, sagot ni Kaloy, mariing hawak ang mutya. Tingin ko, padala pa lang yan. Panimula pa lang. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng katahimikan, narinig nilang muli ang tunog ng isang bagay na nabubuhay. Hindi tao, hindi hayop. Isang halimaw na matagal nang natutulog at ngayoy unti-unti nang gumigising. Hindi na matutulog ang baryo. Sa bawat sulok ng bahay, may sindi ng lampara, may nagdarasal, may nakahawak sa kutsilyo pangontra. At sa gitna ng dilim, si Kaloy ay gising, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga tanong sa dibdib niya. Ilang araw na lang bago ang itim na buwan, at pakiramdam niya, parang hindi lang halimaw ang kalaban niya, parang may mas malalim pang anino na lumalapit sa kanya sa loob mismo ng pagkatao niya. Nagiging mas madalas na ang mga bangungot. Sa bawat gabi, nakikita niya ang sarili niya sa gitna ng nasusunog na gubat. Tila siya ay umiyak, pero sa halip na luha, dugo ang lumalabas sa kanyang mga mata. At sa paligid, mga tinig, mga boses na matanda, bata, lalekit babae, umiyak, himihingi ng tulong. Pero hindi niya maintindihan kung bakit sa kanya himihingi ang lahat. Pagmulat niya ng mata isang gabi, may malamig na bagay sa dibdib niya. Isang sulat, nakasulat sa dahon ng banaba. Ang unang babagsak ay hindi ang katawan, kundi ang tiwala. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan ng sulat. Lumingon siya sa paligid ng kanyang kubo pero walang tao. Ngunit may isang hinala sa puso niya na ayaw pa niyang banggitin, isang pangalang paulit-ulit niyang iniisip pero pilit tinatanggihan. Nardo. Mula nang bumalik si Nardo, tahimik na ito. Kasama pa rin niya sa pagbabante, pero hindi na katulad ng dati. Arang may binubuo ito sa isipan. Madalas nitong hawakan ang kanyang balikat o tingnan siya ng matagal, na para bang may gusto itong sabihin pero walang lakas ng loob. Hanggang isang araw, habang sila'y nag-aayos ng mga panangga sa paligid ng baryo, nahulog ang kwintas ni Nardo mula sa kanyang bulsa. Isa itong piraso ng batong kulay abo, may ukit na meta, gaya ng nakita ni Kaloy noon sa kanyang palad. Nang kunin niya ito, biglang lumamig ang hangin at tila tumigil ang oras. Hinawakan niya ang bato at biglang sumilay sa isip niya ang isang alaala, hindi kanya. Alaala ni Nardo. Isang gabi, isang kuweba, at sa loob nito, ang huling aswang, hindi galit, hindi umaatek, kundi nakikipag-usap. Sa harap niya, si Nardo, nakaluhod. Bantayan mo siya, sabi ng nilalang sa anino. Hindi niya kailangang mamatay kung pipiliin niyang manahimik. Nabitiwan ni Kaloy ang kwintas. Parang tinik na tumusok sa kanyang lalamunan ang biglaang pagkakaalam. Nardo, bulong niya, halos hindi marinig ng sarili. Bakit? Sa gabi ring yon, hinarap niya ang kaibigan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, walang ibang tao kundi silang dalawa. Sabihin mo sa akin ang totoo. Aniya, hawak ang mutya. Nakausap mo ba siya? Tahimik si Nardo. Tumingin lang ito sa lupa, hindi makatingin sa kaibigan. Kaloy, wala akong pagpipilian. Lagi tayong may pagpipilian, sagot ni Kaloy. Kahit mahirap, kahit masakit. Iyon nga ang masakit, to, sagot ni Nardo. Akala ko noon, kung tutulungan ko ang nilalang na iyon, may liligtas kita. Akala ko, pag hindi ka nilabanan, hindi ka rin masasaktan. Pero mali ako. Mali lahat. Anong binigay niya sa'yo? Tanong ni Kaloy, mahina, puno ng hinanakit. Kaligtasan, sagot ni Nardo. At pangakong hindi kanya gagalawin kung hindi mo siya hahadlangan. Tumulo ang luha sa pisngi ni Kaloy. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng pagkakakilala sa kaibigan. Kaya pala, hindi ikaw ang kinuha. Hindi ikaw ang sinaktan. Kasi ikaw na ang sayo. Ngunit bago pa man mas lumalim ang usapan, biglang lumindol. Mula sa ilalim ng lupa, may pumutok na apoy sa bukirin. Ang hangin ay umalingaw sa sigaw ng hindi kilalang tinig, masakit sa tenga, arang sabay-sabay na iyak ng mga sanggol at huni ng uwak. Tumayo si Kaloy at si Nardo,
kapwa na bigla. Sa gitna ng dilim, unti-unting umahon mula sa lupa ang isang halimaw. Hindi pa buong anyo, pero sapat para magdala ng sindek. May 3 ulo, parang lobo, ahas at baboy damo. Ang katawan nito ay gawa sa putik at laman. Isang paalala na nagsisimula nang bumukas ang lagusan ng dilim. Tumakbo ang 2 pabalik sa baryo. Ngunit pagdating nila, huli na. May ilang bahay na nasunog. Ang simbahan ay may malaking bitok sa gitna ng altar. Ang mga tao halos hindi alam kung saan tatakbo. Sa isang tabi, nakita ni Kaloy ang bangkay ni Mang Teryo, nakadilat, walang buhay at may bakas na matalas na kuko sa dibdib. Lumingon si Kaloy kay Nardo. Wala itong masabi. Pero sa puso niya, alam niyang kahit anong paghingi ng tawad ng kaibigan, hindi na may babalik ang tiwalang nadurog. Nang dumating si Silab kinabukasan, dala nito ang pinakamasamang balita. Nagising na siya, pero hindi pa siya buo. Kaya niya kayong pasukin sa panaginip, sa alaala, sa takot. At ikaw, Kaloy, hindi ka lang tagapagdala ng mutya. Ikaw ang huling tatak, ang katawan na pinili para tirhan kung sakaling tuluyang magising ang huling aswang. Arang naputol ang hininga ni Kaloy. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang ikaw ang susi para isara ang pinto, sagot ni Silab. Ikaw rin ang katawan na pwedeng gamitin para tuluyang makabalik siya sa ibabaw ng lupa. Namilog ang mata ni Kaloy. Lahat ng alaala, lahat ng paghihirap, biglang nagkaroon ng bagong anyo. Hindi lang pala siya tagapaglaban, siya ang mismong target. Hindi lang siya pinili ng mutya, pinili rin siya ng dilim. At sa katahimikan ng hapon na iyon, habang ang mga abo ng sunog ay lumilipad pa sa hangin, narinig niya sa likod ng isipan ang pamilyar na boses. Hindi na bumalik ang liwanag sa baryo pagkatapos ng nasunog na gabi. Kahit may araw sa langit, ang mga anino ay parang laging nasa paligid, nakasunod, nakatanaw, at laging nag-aabang. Lahat ng tao ay tahimik, natatakot magsalita, natatakot magdasal. Para bang kahit ang pangalan ng Diyos ay hindi naligtas banggitin sa harap ng isang kasamaan na muling isinilang. Si Kaloy, nakatayo sa gitna ng simbahan na ngayon ay wasak na. Sa harap niya, ang lumang altar ng gayo'y may bitok, sumisirit ang itim na usok mula sa ilalim. Sa kanyang mga palad, hawak ang mutya ng lowin. Mainit, tila nabubuhay. Sa likod niya, si Nardo, sugatan, pagod, pero hindi umaalis. Tahimik lang ito, marahil dahil sa bigat ng kasalanang hindi na kayang takpan ng mga paliwanag. Pero sa kabila ng lahat, nandito pa rin siya. Ngayon na, mahina at mabigat ang boses ni Silab. Bukas na ang lagusan. Kung hindi mo siya haharapin, hindi lang baryo ang mawawala. Peti ang katauhan mong matagal nang pinipilit niyang angkinin. Muling lumindo. Ang lupa ay parang umunggol. Mula sa ilalim ng altar, isang peder ng laman at anino ang biglang bumuka. At mula roon, dahan-dahang lumabas ang isang nilalang na hindi kayang ilarawan ng mata ng tao. Ang mukha nito ay hati sa 3. Isa'y mukha ng babae, umiyak ng dugo. Isa'y mukha ng matandang lalaki, nanginginig sa galit. At isa'y mukhang walang laman, pero may mata na kilala ni Kaloy. Mata ng sarili niya. Matagal kitang hininte. Sabi ng halimaw, ang tinig nito'y parang pag-ikot ng libong palakol sa hangin. Mula sa sinapupunan ng ina mong takas, hanggang sa unang hakbang mong mag-isa sa gubat, lagi kitang sinusundan. Hindi ako iyo, sagot ni Kaloy, nanginginig pero nakatayo. Hindi ka akin. Ako ang nilalang sa likod ng bawat gabi mong umiiyak. Ako ang anino sa bawat panaginip mo. Ako ang sakit sa dibdib mo na akala mo'y pagod. Ako ang galit mo sa mundo. Ako ang lamat sa puso mong ayaw mong kilalanin. Hindi, sigaw ni Kaloy. Hindi ikaw ang dahilan ng sakit ko. Talaga, ngumiti ang halimaw. Bakit mo ko pinapasok? Bakit mo ako nadarama? Dahil ikaw at ako, iisa. Himakbang ang halimaw, at sa bawat hakbang, ang paligid ay naluluso, ang mga upuan sa simbahan, ang bubong, ang mga larawan ng santo. Lahat ay natutupok sa anino. Biglang tumakbo si Nardo, hawak ang sibat at sinugod ang nilalang. Kaloy, ngayon na,
Tumakbo ka. Ngunit bago pa siya makalapit, isang kumpas lang ng kamay ng halimaw at tumilapon siya. Bumagsak sa dingding, walang malay. Hindi mo siya ililigtas sa akin, bulong ng nilalang. Pero may paraan. Hayaan mong pumasok ako sa katawan mo. Sa'yo, makakabalik ako. Sa'yo, matutupad ang lahat. Kapag pinayagan kita, anong kapalit? Tanong ni Kaloy. Pawis at luha ay makahalong dumadaloy sa kanyang mukha. Kapayapaan. Wala ng laban. Wala ng sakit. Wala ng mag-iiwan sa'yo. Wala ng gutom. Wala ng takot. Arang bumagal ang paligid. Sa isang iglap, naalala ni Kaloy ang lahat. Ang gabi ng pagkagutom habang tinatanong ang amang walang pakialam. Ang pag-iyak habang kinakausap ang buwan na hindi naman sumasagot. Ang mga tanong niya sa hangin na walang dumarating na sagot. Lahat ng yun, parang iniaalok na ngayon ng halimaw na wakasan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang tunog, mahina, basag, pero pamilyar. Boses ni Nardo. Kaloy, ikaw, yan, hindi siya. Pumikit si Kaloy. Hinawakan ang mutya. At sa sandaling iyon, hindi galit ang kanyang inalala, kundi mga munting alaala. Si Nardo na minsang ipinagtanggol siya sa mga tambay. Si Manterio na nagturo sa kanyang gumawa ng bitag. Ang ina niyang yakap siya sa huling gabi bago siya iniwan. Lahat ng tunay. Lahat ng totoo. Hindi ako perpekto, sabi ni Kaloy, dahan-dahan nang naglalakad palapit sa nilalang. May sugat ako. May takot ako. May galit ako. Pero hindi ikaw ang sagot. Tumili ang halimaw at ang paligid ay halos gumuho. Ngunit sa halip na umatras, itinaas ni Kaloy ang mutya at isinubsob ito sa kanyang sariling dibdib. Sumiklab ang liwanag, hindi maputi, hindi mainit, kundi malinaw, malamig at tahimik. Isang liwanag na parang yakap. Isang liwanag na hindi galing sa kapangyarihan, kundi sa pagtanggap. Tinanggap ni Kaloy ang lahat ng sakit, lahat ng kahinaan, lahat ng hindi kayang ipaliwanag. At sa pagtanggap na iyon, ang anino ay unti-unting nawawala. Ang halimaw ay sumisigaw, umiyak, pero parang wala na itong mahawakan. Hindi mo ako pag-aari, bulong ni Kaloy. Hindi mo ako kailanman naging iyo. Sumabog ang liwanag. Pagmulat ni Kaloy, ang simbahan ay giba. Ang lupa ay basag. Si Silab ay nakaluhod sa tabi ng isang katawan. Si Nardo, walang buhay, pero may ngiti sa labi. Hawak pa rin nito ang kwintas na bato na deity, simbolo ng kasunduan. Ngayon, ito'y basag na. Lumapit si Kaloy, lumuhod sa tabi ng kaibigan. Patawad, bulong niya. Dahil sa akin, hindi, sabi ni Silab, mahina. Dahil sa kanya, natapos ito. Hindi mo siya nawala. Iniligtas kanya sa sarili mong dilim. Ngunit habang sila'y tahimik sa loob ng simbahan, sa ilalim ng mga bitak ng lupa, may narinig si Kaloy. Isang boses. Mahina. Nagmumula sa kailaliman. Tahimik ang baryo matapos ang lahat. Parang huminga ulit ang lupa. Wala ng usok, wala ng anino, at ang simoy ng hangin ay hindi na kasing bigat ng deity. Pero hindi ibig sabihin ay wala ng sugat. Ang katahimikan ay may kasamang lungkot, tulad ng katahimikang sumasama tuwing may isang taong mahal na hindi nababalik. Si Kaloy ay nakaupo sa gilid ng bangin, doon sa paborito nilang tambayan ni Nardo noon. Nakatingin siya sa malayo, sa gubat na minsang naging taguan ng takot at lihim. Sa kamay niya ay hawak ang basag na kwintas ni Nardo, ang natitirang alaala ng kaibigang naging tulay sa pagitan ng dilim at liwanag. Wala siyang sinasabi. Wala siyang iyak. Pero sa bawat paghinga niya, ramdam ang bigat. Bigat ng pagpili, ng pagkawala, ng pagbabago. Dumating si Silab, dahan-dahan ang hakbang. Wala na ang anyong tila diwata. Mukha na lang siyang isang matandang pagod, pero may mga mata pa ring puno ng alam at lungkot. Hindi lahat ng laban ay natatapos sa liwanag. Bulong nito habang umupo sa tabi ni Kaloy. Minsan, dala pa rin natin ang anino. Hindi sumagot si Kaloy. Tiningnan lang niya ang langit. Nagbago ka, degdeg ni Silab. Hindi dahil sa mutya, kundi dahil pinili mong tanggapin ang sugat mo. Pero kapalit si Nardo, mahina ang boses ni Kaloy.
Di ba dapat masaya ako? Nanalo. Ligtas ang baryo. Pero bakit parang mas mabigat pa rin sa dibdib? Dahil hindi lahat ng tagumpay ay may kasamang ngiti. Minsan, ang kabayaran ng liwanag ay ang mga taong naging ilaw sa dilim. Bumaba sa baryo si Kaloy kinabukasan. Tahimik ang mga tao, parang hindi alam kung dapat ba siyang lapitan o iwasan. Hanggang si Aling Rosa, ang matandang nanay ni Nardo, ang unang lumapit. Hinawakan ang kamay ni Kaloy, walang salita, pero sa pagkakahawak na iyon, ramdam ang pagtanggap, ang pag-unawa, at ang pagpapatawad. Muling naayos ang simbahan. Muling bumukas ang paaralan. Unti-unting bumalik ang sigla ng baryo, pero hindi na ito pareho. May bakas ng alaala sa bawat sulok, alaala ng dilim, at ng mga taong di na muling makikita. Minsan, habang naglalakad si Kaloy sa palengke, may batang lumapit sa kanya. Ikaw po ba yung may mutya ng lowin? Inosente ang tanong nito. Totoo po ba yun? Ikaw po ba ang lumaban sa aswang? Ngumiti si Kaloy, pero hindi sagot ang binigay niya. Bakit mo gusto malaman? Para po kung dumating ulit ang dilim, alam ko pong kaya nating labanan. Napangiti si Kaloy ng tuluyan. Hindi dahil sa tanong, kundi sa pag-asa sa mata ng bata. Lumipas ang mga buwan. Sa loob na maliit na kubo na pinamana ng kanyang ina, binuo ni Kaloy ang isang maliit na silid para sa mga bata ng baryo. Doon, nagtuturo siya ng mga alamat, ng kabutihan, ng katapangan. Hindi para lumikha ng mga mandirigma, kundi para itanim ang lakas ng loob sa puso ng bawat bata na sa kahit anong anyo ng dilim, may liwanag na lalaban. Minsan, dumadalaw si Silab. Minsan, tahimik lang silang magkasama. Minsan, binibigyan siya ng panibagong kaalaman tungkol sa mutya. Hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa pag-unawa, na ang tunay na laban ay hindi lang sa labas, kundi sa loob. Isang gabi, habang nag-iisa si Kaloy sa kubo, may narinig siyang mahina, isang bulong, isang hangin na parang tinig ni Nardo. Tol, ayos ka lang diyan? Napapikit siya. Ayos lang ako. Bulong niya. Namimiss lang kita. Hindi ako nawala. Tol, nandito lang. Sa bawat desisyong tama, sa bawat batang natutong huwag matakot, nariyan ako. Napangiti si Kaloy at tumulo ang luha. Hindi lahat ng kwento ay may masayang wakas. Pero ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagkakapanalo lang, kundi sa kakayahang magpatuloy kahit masakit. Si Kaloy ay hindi na yung batang tinanggihan ng mundo. Isa na siyang simbolo ng pag-asa, ng paninindigan, at ng kabutihang kayang lumaban kahit sa pinakaitim na gabi. Ang mutya ng lowin ay nanatiling tahimik sa kanyang dibdib, hindi na bilang kapangyarihan, kundi bilang alaala. Alaala ng isang laban na hindi niya pinili, pero tinanggap. Alaala ng isang kaibigang handang magsakripisyo. At alaala ng isang batang minsang takot, pero natutong harapin ang sarili. At sa huling gabi bago dumating ang bagong taon, tumayo si Kaloy sa gitna ng baryo. Tumingin sa langit. Huminga na malalim. At sa dilim ng gabi, isang liwanag ang biglang dumaan sa kalangitan. Isang lowin, hugis sa ulap, na dumaang mabilis, ngunit iniwan ang langit na mas malinaw kaysa kailanman.